GMRC 5 Term 1 Week 3 Pag-iimpok bilang paghanda sa sariling kinabukasan. Revised K-12 Curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-iimpok bilang paghanda sa sariling kinabukasan. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba? O may maaalala ka ba na mahalagang pangyayari sa iyong buhay ayon sa nakasaad ng mga yugto? Magbigay kahit isa lamang bawat yugto. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Maikling dula. Si Mario at si Mina. Tagapagsalaysay. Uwian na. Pauwi na sina Mina at Mario habang naglalakad pakinggan ang kanilang usapan. Mina. Uy Mario, sabay na tayo. Mario. Oo Mina, sabay na tayo. Pero teka, dadaan lang ako sandali sa tindahan. Mina, ano ba ang bibilhin mo? Mario, bibili lang ako ng potato chips at soft drinks. Mina, naku, huwag iyon. Di mo ba alam? Masama sa atin ang mga iyon. Mabuti pa, prutas ang bilhin mo. Pagkatapos, uminom ka na lang ng maraming tubig. Mario, hindi ko naman madalas gawin ito. Mina, pero dyan nag-uumpisa ang pagnanais na lagi kang kumain nito. Naalala mo ba ang napanood natin sa telebisyon? Tagapagsalaysay, titigil sa paglalakad si Mario at magkakamot ng ulo. Mina, yung batang nagkasakit sa bituka dahil sa sobrang pagkain ng junk food? Mario, kung sa bagay, oo nga no, maalat at maraming ang sangkap ang potato chips na masama sa katawan natin. Sige, sa bahay na lang ako kakain. Tiyak, may prutas sa amin. Tagapagsalaysay, mag-high five sina Mario at Mina. Mario, kailangan nga pala 8 basong tubig ang iinumin natin sa araw-araw. Mina, kailangan sundin natin ang mga wastong gawi sa pagkain upang hindi tayo magkasakit. Paano tayo makapagtitipid at makakapag-impok kung magkakasakit tayo? Tagapagsalaysay, sabay na maglalakad ulit ang dalawa. Mario, sasabihin ng malakas, oo nga, paano tayo makapagtitipid at makakapag-impok kung magkakasakit tayo? Pag nagkasakit tayo, tiyak, ubos ang ipon ni nanay at tatay. Mina, kumain rin tayo sa tamang oras para malayo tayo sa sakit. Mario, tama ka Mina. Kung walang magkakasakit sa ating pamilya, makatitipid tayo sa gastusin at tuloy-tuloy ang pag-iimpok ng ating pamilya para sa ating kinabukasan. Mina, oo, kahit sa gantong paraan man lamang ay makapagtitipid at makapag-iimpok tayo. O sige, dito na ako.
bukas uli. Mario, sige, sabay tayo uli bukas. Sagutin ang gabay na tanong. Bakit pinigilan ni Mina si Mario na bumili ng potato chips at soft drinks? Magbigay ng 2 dahilan. Magaling! Pinigilan ni Mina si Mario dahil masama sa kalusugan ang potato chips at soft drinks. Pinayuhan din niya si Mario dahil maaring magdulot ng sakit ang sobrang pagkain ng junk food. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pagmumuni-muni, mula sa dula, sagutin ang sumusunod na tanong. Paano naunawaan ni Mario na mali ang kanyang gagawin? Nagkaroon na ba ng pagkakataon sa buhay mo na kailangan mong mamili kung junk food o wastong pananghalian ang iyong kakainin? Ano ang iyong ginawa? Ano ang naramdaman mo sa ginawang pagpili? Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, uulitin mo ba ang ginawa mo? Bakit? Paano mo ipamamahagi sa iba ang mga natutuhan mo? Ikalawang araw. Unang aralin, edukasyon at kaalaman sa pagtitipid at pag-iimpok. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubay ang pagsasanay. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Mula impulse buyer to wise saver. Ang kwento ni Emil. Si Emil ay dating isang impulse buyer o isang tao na basta may pera ay bili ng bili hanggang maubos ang pera. Tuwing araw ng sweldo, si Emil ay bili ng bili at kadalasan ay nauubos ang kanyang pera kahit matagal pa ang susunod na sweldo. Ang pera ni Emil ay ginagamit niya na pagbili ng mga bagay upang mapunan ang kanyang pangangailangan at madalas na kanyang mga kagustuhan. Isang araw ay hindi niya napansin na naubos na niya ang kanyang pera at sobrang tagal pa ang susunod na sweldo. Bigla siyang kinabahan at nalungkot dahil wala siyang savings o ipon o sariling kitang hindi ginamit o nakatabi. Dahil dito, siya ay nangako na magtitipid na at mag-iimpok. Sa sumunod na mga sweldo ay nagtatabi at nag-iipon siya ng kaunti at dumating ang panahon na pumunta siya sa bangko para ilagak ang perang hindi nagastos sa pagkonsumo o pangangailangan. Laking tuwa ni Emil nang makakuha siya ng interes o dividendo o ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa naipong pera na inilagak sa loob ng 3 buwan. Dahil dito, si Emil ay naging wise saver at hindi na niya tinigilan magtipid at mag-impok. Pagkakakilanlan, mula sa binasa, tukuyin
kung ano ang inilalarawan ng sumusunod na bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Una, ano ang tawag sa isang tao na basta may pera ay bilhin ng bilhin hanggang maubos ang pera? Tama! Impulse buyer. Pangalawa, ito ay ginagamit na pagbili ng mga bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan o kagustuhan ng tao. Tama! Pera. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o pangangailangan. Magaling! Ito ay ipon o savings sa Ingles. Pang-apat, dito inilalagak ang perang hindi nagastos sa pagkonsumo o pangangailangan. Magaling! Bangko. Panglima, ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa naipong pera na inilagak sa loob ng 3 buwan. Magaling! Interes o dibidendo. Paglalapat at pag-uugnay. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Naglinis ka ng buong bahay at nakapagtabi ka ng maraming bote ng mineral water, lumang bakal na nakaimbak, at lumang pahayagan na malaking kilo ang bigat. Ano ang iyong gagawin sa mga ito at bakit? Napakagaling! Ipagbibili ko ang mga bote ng mineral water, lumang bakal at lumang pahayagan sa junk shop upang ma-recycle ang mga ito at hindi na maging basura. Sa ganitong paraan, makakatulong ako sa pangangalaga ng kalikasan at makadadagdag pa sa ipon ng aming pamilya ang perang aking makukuha. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, matalinong paghahanda, pamamahala at pagtitipid ng resources. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Ikatlong aralin, mga hamon at hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan. Pagproseso ng pag-unawa. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Ang pamagat ng kwento ay matipid na matapat pa. Si Nelson ay isang batang matipid at matapat. Hindi siya gumagastos para sa mga walang kwentang bagay. Sa halip, iniipon niya ang labis niyang pera at inilalagak
sa alkansyang kawayan. Minsan, inutusan si Nelson ng kanyang ina na bumili ng ulam para sa hapunan nila. Hindi inakala ni Nelson na may sukli pa siya sa 30 pisong ibinayad niya. Natuwa siya sa bulsa ng mga sukli. Habang naglalakad pauwi, naisip ni Nelson na kupitin ang pera, ngunit kanyang naalala na ang perang ipinambili niya ay kita ng ina sa paglalako ng paninda sa palengke. Ano sa palagay mo ang ginawa ni Nelson? Pagdating ng bahay, iniabot niya ang sukli sa ina. "Matapat ka, anak. Kunin mo na ito at idagdag sa alkansya mo," pahayag ng ina. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang masamang naisip ni Nelson sa sukli mula sa ibinayad niya? Ang masamang naisip ni Nelson ay ang kupitin o itago ang mga sukli at hindi na ito ibibigay sa kanyang ina upang maidagdag sa sarili niyang ipon. Pangalawa, paano naiwasan ni Nelson ang naisip niyang maling gawain? Naiwasan ni Nelson ang maling gawain sa pamamagitan ng pag-alala na ang pera ay pinaghirapan ng kanyang ina at pinili niyang maging tapat sa pagsauli ng sukli. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni. Sa kwento ni Nelson, maagap at agad niyang naiwasan ang maling balak na naisip. Ano sa iyong palagay ang maaring mangyari kung ito ay kanyang ginawa? Kung ginawa ni Nelson ang maling balak, maaring mawala ng tiwala ang kanyang ina at makaramdam siya ng guilt o pagsisisi dahil kumuha siya ng perang hindi kanya. Maaari rin itong maging simula ng masamang ugali kung hindi niya ito kaagad naiwasan. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa pag-iimpok bilang paghanda sa sariling kinabukasan o nagpapakita ng pagiging maagap bilang isang kilos na pagpapahalaga. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang bilang, mag-iipon ako at mag-iimpok para sa kinabukasan ng iba. Tama o mali? At ano ang iyong dahilan? Pangalawa, may ginagawang mali ang aking matalik na kaibigan. Mamaya ko pagsasabihan. Tama o mali? At ano ang iyong dahilan? Pangatlo, walang gantimpala ang pagiging matapat at maagap, kundi salamat. Pang-apat, walang gantimpala ang pag-iimpok para sa sarili, kundi salamat. Pang-lima,
Anumang sobra, lalo sa pera, ay dapat na maaga pa nating ipunin o iimpokin. Tama o mali? At ano ang iyong dahilan? Pagsusulit. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa edukasyon at kaalaman sa pagtitipid at pag-iimpok. Matalinong paghahanda, pamamahala at pagtitipid ng resources. At syempre, ang mga hamon at hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.